Okay, good morning po. Good morning. Good morning guys. Good morning po sa lahat ng mga kaibigan natin. Good morning po, and today is Monday, October 28, 2024. I'm Pastor JB. Gandang umaga sa lahat. At isang mapagpalang Monday ngayong pong umaga. At gusto kayong kumustahin. I'm here in a workplace at Welcome Plaza Mall, Senior Pure Gold Libertad, Pasay City. Ayan, please follow at like and share to my channel, usually YouTube channel, 238 subscribers. Ang ating Facebook Reel ay 4,000 followers at ang ating TikTok 2,000, more than 2,200 followers. Ayan. Joel Brazal YouTube channel and Joel B TikTok and JBJB Facebook. Ayan. Yun po ang pwede ninyong i-follow before tayo ay magkwentuhan at mag-usap tungkol sa mga naganap. Usually 3 days after na manalasa itong si Bagyong Christine, at ngayon ay may panibagong bagyo na naman. So ito yung pag-usapan natin ngayong umaga. And before, pakilala ko muna ang aking workplace ay Welcome Plaza Mall at Senior Pure Gold Libertad, Pasay City. Open at 9 a.m. to 8 p.m. daily. Telephone number 0949-410-0259. Ulitin ko lang, telephone number 0949-410-0259. Ang aking pong Google, ang aking website ay makikita po at nandyan po ang ating telephone number, mga kaibigan. Okay? Unahin ko muna itong si Bagyong Leon, no? Unahin ko muna ito si Bagyong Leon. Ito pong si Bagyong Leon ay tropical storm. Ito po ay nasa may silangan ng Central Luzon. Taglay po nito ang lakas ng hangin na 85 kilometers per hour at may biglang pagbugso na abot sa 105 kph. Kumikilos po ito ng westward, medyo pababa, no? Papalapit po sa landmass natin. At inaasahan ho ito na maglandfall sa Taiwan by Thursday, and inaasahan po itong lalapit sa Batanes by Wednesday, no? Pero ito po ay ito pong binabalita natin, ayon po sa Pag-asa, hindi po ito maglalandfall, but kailangan po nating mag-ingat kasi napakabagal po at westward po ito, no? At pwede po itong lumakas, mag-intensify as typhoon sa mga susunod na araw, no? At patuloy po tayo mag-ingat. At signal number 1 sa eastern portion ng Cagayan, eastern portion ng Isabela at eastern portion ng Catanduanes. So ito po yung sinasabi natin na bago po tayo mag-uwi sa ating mga probinsya ay tumutok sa mga balita, no? Kasi marami pong uuwi ngayon, maraming mamamasyal sa kanilang mga puntod ng kanilang mga mahal sa buhay dahil po sa undas. Mag-monitor ho tayo sa lagay ng panahon at sa galaw ng bagyo kasi baka po mayroong mga stranded po tayo. Like yung papuntang Bicol ay medyo marami pa pong hindi pwedeng madaanan, kaya makibalita ho tayong maigi. So signal number 1, ulitin ko lang, eastern portion ng Cagayan, eastern portion ng Isabela at Catanduanes. Yun po yung may mga wind signal number 1, no, mga kaibigan. At alam naman natin, within 36 hours ay maramdaman po yung pagbugso ng hangin sa mga lugar na may mga wind signal. At sa kaugnay pong balita ay si Pangulong Ferdinand Marcos ay dumalaw sa Bicol, sa Naga City upang mamigay ng mga relief goods. At patuloy po ang paggalaw ng pamahalaan ng mga sangay ng gobyerno para tumulong sa mga nasalanta ng bagyo. At umabot na po sa mahigit 9 na po ang bilang ng mga namatay sa kabuuan sa pananalasa ni Bagyong Christine. Nasa ilalim pa rin ng state of calamity ang mga lugar na kung saan ay sinalanta ng Bagyong Christine, lalo na po sa part ng Luzon at maging sa Bicol region na masyadong pinabaha nitong si Bagyong Christine.
No? So, yun po yung mga balita natin, and I hope na maging aware tayo dahil meron pa po tayong paparating na bagyo. No? So, hindi man ito maglandfall, yung kanyang epekto, yung kanyang sirkulasyon, yung kanyang lawak ay maganda pa rin po tayo sa mga susunod na mangyayari kaugnay po dito sa papalapit na bagyong Christine. Kasi bagyong Leon, no, not Christine, bagyong Leon. No. Ah, alam niyo po si Christine, mahinang bagyo lang po siya, pero talagang malaki yung kanyang sakop. So more than 1,000 diameter o yung diametro ng kanyang sakop, at nagpabaha sa malaking bahagi ng ating pong bansa. So malaki po yung pinsala niya, no. So but ito pong tropical storm, not severe, no, tropical storm Leon, ay malakas ho itong bagyo na paparating. So ganun din kay Christine, tropical storm, lumakas sa karagatan, and ngayon ay lalakas pa bilang isang bagyo, typhoon. So maging aware po tayo, at maging all public concern ay maging aware po tayo dito sa paparating na bagyo, at nang tayo po ay hindi mapahamak, mga kaibigan. Samantala sa ibang balita ay inaasahan po natin na sa itong mga linggong darating, bago po ang disperas ng undas, ay inaasahan po siskip ang daloy ng trapiko sa North Luzon Expressway, South Luzon Expressway, para po sa mga pupunta ng kanilang puntod ng kanilang mga mahal sa buhay sa panahon ng undas. Inaasahan po ang daloy ng trapiko maging sa mga sementeryo bago ang undas. So, tuloy-tuloy ho tayo mag-update dyan, and talagang ito, sa susunod nating mga episode ay tututukan natin ang pagsalubong ng undas 2024. Yan po ang ating mga balita, and let us pray. Tayo muna ay sumandaling manalangin. Father, we thank you, Lord, this morning, Panginoon. Salamat po sa aming mga buhay. Patawarin mo kami, at dumudulog po kami sa iyo, Panginoon. At Lord, I pray na anuman po ang plano mo sa aming buhay, Lord, patuloy kaming lapit sa iyo. At Lord, I pray sa mga biktima pa rin ng kalamidad, Lord, na tulungan niyo po, Panginoon, na patuloy na makabangon ng aming bansa. At lalo na po sa muling paparating na bagyo, Lord, I pray na ito ho ay malusaw at hindi na po maminsala sa amin. Father, tulungan mo kami, samahan mo kami, maging yung mga naulila, Panginoon, na mga nasalanta ng bagyo, Lord, sila po ay i-comfort mo, Panginoon, at patuloy mong ingatan at pagpalain ng bawat isa. Lord, I pray, sino man may karamdaman, may sakit, Lord, in Jesus' name, sila po pinagaling mo na sa kanilang karamdaman. And Father, I pray to my country. Lord, alam po namin, Panginoon, hindi namin kaya ito ng mga dumaraan na pagsubok. And Lord, I pray sa aming pong minamahal na Pangulo, Ferdinand Marcos Jr. Tulungan mo kami at samahan, Panginoon. Father, I pray to all the businesses, small businesses and big businesses sa aming pong lugar. Country, samahan mo at kapagpalain mo lahat ng mga negosyo, Panginoon. Marami pong salamat. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen and amen. Okay, so maraming pong salamat, at yan po ang ating pong episode ngayong umaga, and bukas antabayanan po ninyo ang aking YouTube channel. Yon, subscribe po kayo doon, Joel Brazal YouTube channel, 238 subscriber. Hanapin po ninyo at mag-subscribe po kayo, at ang ating pong pag-uusapan ay mahalaga pa rin. At sa masusunod na araw, ating itatopic, ano nga ba ang significant sa paggunita ng undas. So, pag-usapan natin yan sa mga susunod nating episode, mga kaibigan. Okay, marami pong salamat. I'm Pastor JB. I'm here in a workplace, Welcome Plaza Mall, Senior Pure Gold, Libertad, Pasay City. At second floor, telephone number 0949-410-0259. Look for JB Wellness Blind Massage. Tingnan po ninyo ang ating Google Map, ang ating website, at 0949-410-0259. Mga kaibigan, yan, puntahan po ninyo at pasyalan, second floor at Welcome Plaza Mall, Libertad, Pasay City. Marami pong salamat, at mabuhay, mag-ingat po tayong lahat, kapatid. Back button. Tab again to stop.